Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po uli sa ating pong live devotional ah, ministry dito po through Facebook. Salamat po sa Panginoon dahil nabigyan na naman po tayo ng pagkakataon na magsama-sama. Sa same time rin po, I know na ang iba ay medyo nagpapahinga na at ang iba ay naghahanda na rin para magpahinga. And dun po sa medyo hindi pa po inaantok, samahan niyo po ako, magsama-sama tayo para po sa ilang minuto na pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran natin, all Missionary Baptist Churches from Luzon, Visayas, in Mindanao. Magandang gabi. Maayong gabi sa tanang mga membro sa Buri Missionary Baptist Church. Good evening and God bless us all. May the blessings of the Lord be upon us and may His face always shine upon us as we take our good night rest. So, welcome po sa ating Into His Presence na devotional program. And ngayon pong gabi, magkakaroon na naman po tayo ng sharing ng mga salita ng Diyos. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay masasabi natin napakahalaga. Kasi po ito ay isang parte po ng ministry na dapat ginagawa po ng hindi ng iisa lang na Kristiyano, kundi lahat po ng anak ng Diyos ay inaasahan na maging bahagi po ng ministry ito. Ito po ang tinatawag nating ministry of prayer. How important prayer is para sa ating lahat. Kung importante po ang music ministry, kung importante po ang visitation ministry, children ministry, youth ministry, it is equally important dahil alam po natin na God sets all of His activities, all of His work in proper order at ito po ay dapat po equally bigyang pansin ng bawat miyembro ng iglesia. So, sad to say po na medyo isa sa mga naiiwanan ng ministry ngayon, ito pong ministry of prayer. Kaya po napakaganda na ating pong sariwain muli ang katuruan po mula mismo kay Jesus Christ tungkol po sa significant ng pagdarasal. Sabi nga po nila na a powerless Christian is due to a prayerless life. But a powerful Christian, it is due to a prayerful life na meron sila. So, mahirap po siguro na mabuhay ang isang Kristiyano na isineset aside po yung kahalagahan ng ministry ng pagdarasal. Kaya nga po, unawain muna natin mabuti. Ano po ba ang pagdarasal para sa atin? And tingnan rin po natin ano rin po yung hindi tungkol sa pagdarasal. So, generally, when we talk about prayer, in a secular term, it refers to a devotion or a petition made by any person towards God. Ito po yung spiritual communion ng tao, okay? Which also serve as an object po ng worship natin. Other terminology po na pwede natin i-equate sa pagdarasal is supplication, thanksgiving, adoration, confession, and etc. And siguro kung itatanong po natin ano po talaga ang pinakamainam na kahulugan ng pagdarasal, siguro mula mismo sa mga salita ng Diyos, doon po natin huhugutin. So, what is prayer is all about? But accordingly, syempre kapag sinabi po natin prayer, it is a
a two-way process. It is a communication between a child of God, tapos ihahatid po natin lahat ng gusto nating iparating dyan po sa ating Panginoon. Two-way because it involves two personas. Tayo po, ng mga katauhan sa Ginoo, mga Kristiyano, at ang Diyos mismo. So, wala po sigurong prayer kung unilateral lang siya, kung iisa lang. So, kinakailangan merong naghahatid at merong hinahatiran ng ating mga dasal. Now, look at in Matthew chapter 6 verses 5 to 8. Makikita po natin diyan yung negatibong bagay tungkol po sa pagdarasal. Ibig sabihin po, may mga tao kasi na mali ang impression when it comes to prayer. Kasi dapat kapag sinasabi nating pagdarasal bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, alam po natin mismo sa ating sarili kung ano po ang basihan ng pakikipag-usap sa Diyos. So unang-una po dapat sigurado tayo na meron po tayong relasyon sa ating Ama na nasa langit. Yan po yung first and foremost thing na dapat po natin i-ensure. Because God will never listen to anyone na wala pong connection sa kanya, 'di ba? At sino po ang nag-connect sa atin sa ating Ama kundi yung pong walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, yung pong time when we receive Him as our personal Lord and Savior. So yung po yung moment na yung communication line natin sa Panginoon ay naikabit muli. And there are many people who believe that if they do prayers, God will listen to them. So, sabi nga ni Jesus Christ, di ba, sabi nga sa Matthew 6:5, verses 5 to 8 na mention ko kanina, don't be like hypocrite when it comes to prayer. Ano po ba yung ginagawa ng mga hipokrito? Yung mga taong nagpapanggap na akala nila, Diyos nun, akala nila na sa kanilang ginagawa ay nakikinig ang Panginoon. Bakit winarningan po ng Diyos yung kanyang mga disciples regarding sa mga tao dito? He was actually referring to the scribes and Pharisees ng mga panahon na to na kung saan they keep on standing on the temple, make believing na sila ay mga katauhan sa Ginoo. So everything they do is pinapakita nila na katanggap-tanggap sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon, no, they are hypocrite because they are trying to show to the people na meron silang connection sa Diyos. So bakit po tayo binigyan ng admonition ng Panginoon through this statement? Kasi these people are trying to show and also trying to give false impressions that they are related to God. Ikalawa, they keep on rambling to impress God Himself at ang ibang tao. Pangatlo, they keep on repeating themselves over and over again na akala nila bingi ang Diyos. Okay? Kaya nga dito sinabi ng Panginoon na when you pray, don't make any repetition kasi hindi bingi ang Diyos para hindi mapakinggan ang ating mga daing. So these are the don'ts in prayer. Pangalawa pong bagay na dapat po natin pansinin, yung pong tanong na when should we pray? Kung nalaman po natin kung ano yung mga don'ts in prayer, there are also things that we need to know when should we pray. Kailan po ba? Ang pagdarasal po kasi sa Panginoon, it is like, kung sa economics po, para itong marketplace. Meron pong interaction between demand and supply. Yung mga demand ng puso po natin, inihahatid natin sa Diyos. At yung pong overwhelming supply naman mula sa Diyos, inihahatid sa atin. Kaya po nagkakaroon po tayo ng interaction sa Panginoon. Again, ano po ang basis? Yung ating pong relasyon dyan sa Kanya. Sabi po ni Charles Spurgeon, true prayer is the trading of the heart with God. Diba? Palitan po ng puso. Mula sa puso ng kanyang anak, papunta sa puso ng Diyos. So sa madaling salita po, when we are asking the question, when we should pray, anytime. Since we are related to God, so therefore, anytime na desire natin makipag-usap sa Diyos,
anytime na gusto natin magkipag-communicate sa Kanya, we can do it. Wala pong barriers, wala pong hindrances, wala pong isang specific na time or place kung saan yun po ang itinalaga para doon lamang po tayo makipag-usap o magdasal dyan sa Panginoon. So, anytime and any place, as long as we feel that we are being influenced and overwhelmed by the love of God, then we can approach the throne of God, di ba? So, binigyan po tayo ng free access ng Panginoon dahil po tayo ay kanyang anak. So, hindi po natin kinakailangan mag-wait ng so-called perfect time or place to talk to God in prayer. Tingnan po, na-remember niyo po ba si Jonah, di ba? In the most horrible na situation, doon po siya nagdasal sa loob ng tiyan ng balyena. So, sa madaling salita, anytime, anyway, pwede po tayong makakonect sa Panginoon. Pangatlo po na bagay. So, if we learn the don'ts in prayer, yung pong place and time in prayer, ang pangatlo pong dapat bigyan po natin pansin is how we should pray. Since we know what is prayer is all about, communication between us and God, so paano po dapat tayo makipag-communicate? Okay. Kaya tandaan po natin na ang kinakausap po natin kapag nadarasal tayo, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi tao. Kung medyo may pagka, ano po yung salitang pangkanto, yung pong nakasanayan na nating lingwahe na ginagamit, yung barubal na pakikipag-usap, hindi po ganun ang approach ng pakikipag-usap natin sa Panginoon. Kasi, ladies and gentlemen of God, we are talking to the owner of the heaven and the earth. Siya po ang may likha sa atin, and therefore dapat meron po tayong isang particular na tamang paraan kung paano magdasal. And I would like to call it as a biblical or scriptural way to pray to the Father. In Luke 11 verse 1, makikita po natin dyan na meron pong isang disciple na lumapit kay Jesus Christ asking specifically, ano po yung hiniling niya o hiningi niya sa Panginoong Jesus. Sabi niya po, can you please teach us how to pray? Take note, yun po yung hiling niya. Turuan mo po kami kung paano magdasal, Panginoon. Sa madaling salita, makikita natin o masasalamin natin dito yung earnest desire ng disciple to know exactly the appropriate way of approaching the throne of grace. So, kinakailangan mismo sa ating sarili, when we are planning to talk to our Father who is in heaven, dapat po, meron po tayong panuntunan o standard. Kasi po, pag sa, 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 sa sanlibutan nga, hindi tayo agad-agad o basta-basta makakalapit sa mga dignitaries o sa mga taong nasa posisyon. Meron pong protocol na dapat i-observe. Kung gusto mong lumapit at makipag-usap sa mayor, meron ka pong mga dadaanan. So how much more kung sa Ama natin na nasa langit tayo gusto makipag-usap? Siyempre, we need to observe the utmost standard and etiquette in talking to the Father. So, kaya po mismo si Jesus Christ ang nagbigay sa atin ng tinatawag natin pattern of prayer na na medyo na misinterpret din ng napakaraming tao. Okay, again, I would like to emphasize that this is a pattern of prayer. This is how should we pray. Hindi po ibig sabihin na this is what we should pray. So, ito po yung binigyan din ng Panginoon. So, from the answer of Jesus Christ, doon po sa request ng disciple, again, ano po ang sabi ng disciple? Master, teach us how to pray. So, ang sabi ng Panginoon, if you pray, anong sabi niya? In Luke 11 verse 2, diyan po makikita natin yung unang elemento ng pagdarasal. Yung tama pong pagdarasal, yung scriptural prayer that we, as a children of God, as a member of the church, must observe. Okay? So, ano po yung first element? Luke 11 verse 2. Ano po sabi dito ng Panginoon? When you pray,
Say, Our Father in Heaven, hallowed be your name. Ano po ang mapapansin natin dito? Yung pong salita na hallowed, na napakalalim po at napakataas na uri ng lingwahe po ito, ng terminology. So, from here, makikita po natin yung first element na binibigyan din ito when we pray. This is the element of praise. So, akala po kasi natin na ang praise, ginagawa lang natin during sa worship service. Diba? During po sa pagsisimba natin sa panahon ng linggo o kaya during sa prayer meeting or kaya meron po tayong mga pagtitipon, doon po natin ginagawa yung praise and worship. But the truth is, mas napakahalaga po na bigyan din natin yung 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 importansya ng praise when we are praying to God. So before anything else, before po tayo maglabas ng ating mga saloobin sa Panginoon through prayer, kinakailangan unahin po natin muna na i-recognize kung sino po ang ating kinakausap. Sino po siya? Sabi po dito ng Panginoon, Our Father who is in heaven. Ang ating amang nasa langit. Praise refers to honor, worship. It is an expression of admiration for God. So take note, before po tayo humiling ng bagay-bagay na gusto po natin hingin sa Diyos sa pamagitan ng pagdarasal, kinakailangan po munang kilalanin natin yung kadakilaan ng Panginoon. How great God is in us, in our lives. Sabi nga ng Panginoon, ng mga salita ng Diyos in Psalms 150 verse 6, diba? Let everything that has breath praise the Lord. And when should we praise the Lord? We praise the Lord every single moment of our lives. So pag sinabi natin every single moment of our life, it includes even the moment of prayer. So take note po, iyan po ang unang element when we are praying to the Lord. Okay? There must be the first element, the element of praise. Pangalawa pong elemento when we are praying to God. Luke chapter 11 verse 4. Ano pong sabi diyan? It is a continuation of the pattern ng prayer na binigay ni Jesus. And forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted or sins against us. So ano pong tinutukoy na pangalawang elemento doon po sa pattern ng prayer ni Jesus Christ? Kung yung una po is the element of praise. Dapat po luwalatiin, dakilain natin ang Panginoon sa ating pong pagdarasal. Pangalawa po, kapag nakipag-usap tayo sa Panginoon, make sure na in tune po ang ating mga sarili. Ibig sabihin, ang ating pong puso at isipan naka-align sa ating Panginoon. We need to make sure na before anything else, dapat ma-secure po natin sa ating sarili that we are what? We are pure. We are in this yung sa sinasabi natin nasa kalinisan ng ating kalooban kapag lumapit po tayo sa Panginoon. Kasi alam po natin na bawat segundo po at sandali ng ating buhay, nagkakaroon po tayo ng mga maling bagay, o ng mga maling mga nagawa dyan po sa harap ng Diyos. Wala pong pwedeng magsabi na hindi po tayo kailanman nagkakamali. So every now and then, we commit mistakes, we sin against God, and therefore we should recognize that there are moments sa ating buhay na kinakailangan po natin ng cleansing, especially when we are drawing near to the throne of grace. Kasi po, kapag kinikilala natin na ang Diyos ay banal, dapat ang paglapit po natin sa kanila may kabanalan. So kaya po sabi ni Jesus Christ dito sa kanyang itinuro na way how to praise, how to pray to the Father is that kinakailangan meron yung elemento ng pagsisisi or yung repentance. Okay? So what do you mean by repentance? It is the act of seeking forgiveness from God because we recognize, we know sa ating pong sarili na nagkamali tayo against God. Diba? So, kung sino man sa atin na magsasabi na hindi po tayo nagkasala, tayo po sinungaling.
Sabi ng mga salita ng Diyos, di ba, in 1 John 1:10, if we say that we have not sinned, we make God a liar and His word is not in us. Kaya nga po gi-emphasize dyan sa Luke chapter 11 verse 4 ng ating Panginoon na uh, you need to ask for forgiveness first before asking for anything. Unahin muna natin humingi ng kapatawaran. Another thing po na binigyan din dito, aside sa element po ng repentance, is yung element of forgiveness. Ibig sabihin, if we ask forgiveness from the Father, we must also learn how to forgive others. Okay? 'Di ba meron pong kwento doon sa 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 banal na kasulatan kung saan merong isang taong pumasok sa templo at magbibigay po siya ng handog doon sa altar ng Diyos. Pero sinabihan po siya na iiwan niya muna yung kanyang ibibigay na handog at pumunta doon sa taong na nagkaroon ng na-offend niya and ask for forgiveness. At pagkatapos bumalik para sa ganun ay matanggap ang kanyang handog. So, ibig sabihin, hindi po maaaring matanggap ng Panginoon ang ating paghingi ng kapatawaran sa Kanya kung tayo mismo ay hindi po marunong magpatawad. So, we must learn how to humble ourselves, how to recognize that we have offended others. So, we must seek first forgiveness from the one na sa tingin po natin ay nagawan po natin ng mali. Huwag po natin i-suppress ang ating puso at isipan at sabihin na okay lang yan. Sa Diyos na lang ako hihingi ng sorry sa nagawa ko sa iba. No, sabi po ng Panginoon, this is the standard of the Lord. If you want to be forgiven, you need also learn how to forgive. So, yan po yung pangalawang elemento ng biblical na prayer na itinuro po ng ating Panginoon. Pangatlo po na elemento na dapat taglayin po ng ating prayer is yung pong the element of asking for anything that we desire sa puso natin. So nakita po natin, dito po pumasok yung ikatlo na, yung personal na. Yung una pong elemento, it is about the Father. Recognizing Him as the ruler of our life, recognizing Him as the sovereign God over uh, uh, anything in the world, the sovereign God over our life, di ba? So dapat meron po tayong pagkilala sa Panginoon. Pangalawa, yung ating pong relasyon sa Diyos ay dapat ma-secure natin na maayos sa pamagitan po ng paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na nagawa natin at ganun din po ang pagkakaroon po ng tinatawag natin paghingi ng kapatawaran din doon sa mga taong nagawaan natin ng mali. At ang pangatlo, ito po yung personal na petition na sinasabi ng Panginoon, if you have anything in your heart, you desire something, you want to ask God to give it to you, then this is the right time na ilalabas na po natin. Luke chapter 11 verse 2, sabi niya po dito, and give us this day our daily bread. Okay? So ano po ang tinutukoy dito? So what we ask God in prayer. So in relation to God, these are the things that we ask in Luke 11:2. Okay? Una, dapat hilingin muna natin na Lord, tulungan mo po kami how to honor you. So, dapat yun po ang unang hilingin natin. Lord, tulungan mo po kami, inihiling ko na sana po yung kalooban mo ang siyang maghari sa buhay ko. Pangatlo, Lord, tulungan mo po ako na matutunan na isurrender yung sarili ko sa iyong kalooban. Okay? So, now, in relation to ourselves naman, we can ask the following. Luke chapter 11 verse 3. That God will provide what we need. That God will forgive our sins. And that God will deliver us from evil. So, ito pong mga tatlong bagay ang mga personal things na alam ng Diyos na kinakailangan natin. Yung pang-araw-araw po nating pangangailangan. Okay? We always seek for divine provisions. Kasi alam po natin na hindi po magdadalawang isip ang Panginoon na i-provide po ang ating needs once we
ask Him to give us our daily bread. Alam po natin ang ating Ama na nasa langit ay hindi po stingy, hindi po siya maramot upang i-extend po ang mga bagay-bagay na hinihiling po ng ating puso as long as na na-meet po natin yung preliminaries, yung primary requirements kung paano niya tutugunin yung ating pong mga kahilingan. Yung po yung na-mention natin na first at second element. Okay? Pangalawa, yung pong pangangailangan natin sa pang-araw-araw na kaligtasan. Kasi alam po natin sa panahon ngayon, masyado na pong hindi na po natin kayang i-describe kung ano na po ang nangyari sa mundo, di ba? Sa panahon, sa kaguluhan, at sa iba pang mga bagay. Nagtataasan ng mga bilihin, ano pa po ang mga pangailangan na nakikita natin na masyadong marami ngayon ang medyo malaki na ang mga kakulangan sa buhay. So, alam po natin na hindi po pababayaan ng Panginoon ang kanyang mga anak na magutom. Kaya po, inihiling natin lagi sa Panginoon na every day, every moment of our lives na siya ang kumilos sa ating buhay. We always ask Him to 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 every day na protektahan po tayo kung ano man po ang ginagawa natin, kung saan man tayo pumupunta. If we are students, we ask God to guide us in our studies. Kung tayo po ay mga trabahador, we ask Him to guide us sa lahat ng ginagawa natin sa ating mga negosyo, kung tayo mga negosyante, kung mga farmers, sa ating mga tanim, kung tayo po'y mga magulang, hinihiling po natin na dapat maayos po lagi ang kalagayan ng ating mga anak. At iba pa. So, everything that we desires, kung ano po ang nasa puso natin, dapat po i-open natin yan lahat sa Panginoon. Because God really wanted us to be open sa Kanya. Kasi mas maganda po na marinig niya, though we know that God is an all-knowing God. Kasi sabi po, before pa natin sinabi, alam na niya. Pero mas gusto pa rin po ng Panginoon na marinig yan mula sa atin. Diba? So, yan po ang pangatlong elemento ng biblical na paraan ng pagdarasal. There is the element of asking or petition to the Lord. And the petition is in relation with God and petition in relation to ourselves. Okay? Then, ang pang-apat po, ang last na elemento po ng totoong pagdarasal, okay, ito pong element of yielding. Makikita po natin sa Luke chapter 11 verse 2. Ano pong sinabi niya ng Panginoon? And let your will be done on earth as it is in heaven. So this statement is telling us that we must learn how to submit ourselves to the Lord. Ibig sabihin po, kinakailangan matutunan po natin kung paano magsabi na, Lord, yes, these are my desires. These are what I want. These are the things that I want you to give me. Pero sa last po ng ating pagdarasal, dapat lagi po nating masasampit na, Lord, always let your will be done. Kasi sa pamamagitan po nito, nire-recognize po natin na mas alam ng Panginoon kung ano po yung mas nakakarapat dapat at mas maganda po para sa atin. So, hindi po natin kinakailangan pangunahan ang Panginoon sa mga bagay-bagay na dapat mangyari sa ating buhay. Though He gave us the freedom to express everything, okay, na nasa mind at heart natin dyan sa Kanya through prayer, but we also must learn how to let God's will to reign dito po sa buhay natin. Kasi wala na pong mas gaganda pa kapag ang buhay po natin ay laging pinapangunahan ng Panginoon at hindi po tayo ang nagdidikta sa ating mga sariling lakad dito sa mundo. So, marapat lamang po na sa ating pagdarasal, ating pong laging matutunan at balik-tanawin kung ano po yung tamang katuruan ng Panginoon mula po sa kanyang mga salita, yung tama at yung pong
base sa kalooban niya na pagdarasal na dapat po gawin ng isang tao na nagsasabi na siya ay anak ng Diyos, isang tao na nag-express na siya ay isang Kristiyano, at isang tao na nagsasabi na siya ay kabilang diyan po sa iglesia ng ating Panginoon. So, all of those things must be a great reminder po para sa ating lahat ngayong gabi. So, I hope and pray na sa simpleng paraan lamang po ay na-refresh natin ang ating mga mind when it comes to the element of prayer. Again, the true element of prayer according to the pattern of Jesus Christ uh, prayer as response to the request of one of his disciples is, una, we need to praise God in our prayer. Pangalawa po, we need to repent of our sins in our prayer, and at the same time learn how to forgive others whom we offended. Diyan po sa ating pagdarasal. Then pangatlo po, we must ask God anything na nakapaloob dun sa puso natin. Ilabas po natin lahat, wag po natin itago sa Panginoon. Sabi nga po ni Paul, di ba? Come and let us reason together with the Lord. Di ba? Sabihin po natin lahat. Express po sa ating Ama ang nararamdaman ng ating mga puso. Lalong-lalo na yung mga kabigatan natin sa buhay. Idulog po natin lahat yan sa Diyos. Alam po natin na meron po sa atin ang kasalukuyang nasa napakabigat na sitwasyon, na punong-puno po ng mga problema na hindi na po natin alam kung paano po re-resolbahin. Ang dami na po nating mga pasanin, kaya hindi na po natin alam kung kanino po natin iaatang o ibibigay. Diba? Remember the invitation of Jesus Christ. Come to me, all of you who are labor and are heavy laden, and I will give you rest. So we can only find rest in the Lord Jesus Christ. So ask anything. Yan po ang third element po ng true prayer. And last but not the least, element of prayer is the element of yielding. Okay? Submitting ourselves to the will of God. Kasi wala na pong iba pang mas higit na mas maganda sa buhay ng Kristiyano kundi yung kanya pong ibigay ng buong buo ang kanyang pagkatao, puso, diwa, okay? At buong nararamdaman dyan sa Panginoon. So, let God be God ng ating buhay po. Okay? So, alalahanin po natin na ang bawat bagay na meron po tayo ay mula sa Diyos. So, ngayong gabi po, salamat sa Panginoon because of the opportunity that we were able to share, listen, and refresh our minds as we go to our respective na mga pamamahinga. So, God bless us all. Salamat po sa inyong panahon sa pakikinig. Naway pagpalain po tayo ng may kapal sa araw-araw po. And may the grace of God abound always in us. God bless po at magandang gabi sa lahat.